Balik bansa na ang halos 200 Pilipinong mula sa Cambodia matapos mabiktima ng human trafficking. Tiniyak naman ng pamahalaan ang agarang tulong at proteksyon na kinakailangan para sa mga nakauwi nating kababayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Mainit na sinalubong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panguna ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang halos 200 overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking mula Cambodia. Sakay ng Philippine Airlines Flight 2P9222 nang dumating ang mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang umaga. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng OFW sa nasa panganib. Naiwan naman sa Cambodia ang isa pang OFW na sa atensyong medikal. Nandun pa rin yung landing team natin that arrived New Year's Day, working closely with Ambassador Mayo and the embassy. So minomonitor yung sitwasyon niya. Nag-usap din kami ni Asik Glo kanina. We will seek the advice of the DOH dun sa treatment niya until siya'y makauwi. Naisagawa ang repatriation at paghatid ng tulong sa mga OFW sa pamamagitan ng DMW Migrant Workers Office sa Singapore at ang Department of Foreign Affairs sa tulong ng Philippine Embassy sa Phnom Penh. Tatanggap ang mga umuwing OFW ng komprehensibong tulong mula sa whole of government team, kabilang agarang tulong pinansyal at welfare assistance mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Gayon din ang serbisyong medikal mula sa Department of Health, psychosocial support mula sa Department of Social Welfare and Development, at legal assistance mula sa DMW Migrant Workers Protection Bureau at Interagency Council Against Trafficking Task Force. Umabot na sa 877 ang mga OFW na na-repatriate mula sa Cambodia mula noong 2022. Sa ngayon, may mga Pilipino pa na patuloy na pinoproseso ang mga dokumento sa Cambodia para sa kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa. Inaalam na rin ang naging proseso ng mga sinalakay na scam hub kung saan nasagip ang ating mga kababayan. Segmented yung roles parang assembly line. So ang role nila was not necessarily in the area of the scam or the calls themselves, but rather to bring in or to at least identify yung mga tatawagan. Magsasagawa na ng investigasyon sa posibleng mga kasabwat ng mga illegal recruiter. Nagpaalala naman ng DMW sa publiko na dumaan sa tamang proseso sa pag-abroad at huwag magpapasilaw sa mga mapanlinlang na alok ng mga illegal recruiter. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.